TV ratings ng It's Showtime biglang bumaba guys, biglang bumagsak ang ratings ng pananghaliang programa ng Madlang People. Samantalang ang Eat Bulaga guys ay medyo bumawi guys. Dumikit ang Eat Bulaga sa TV ratings against It's Showtime. Alam naman po natin guys, para sa akin, sa aking pananaw, ay medyo awkward pag-usapan ang ratings ng dalawang noontime show. Bakit kanyo? Siyempre parang sa palagay po natin ay mababawasan ang pagka-hype ng gagawing pelikula ni Bossing Vic Soto at ni Vice Ganda. Two of the legends when it comes sa noontime hosting, and of course, dalawa sa kinapipitagan, sikat na comedian dito sa bansa. Pero guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit hindi nyo po hingin, ay responsibility ko po sa inyo na i-update kayo kung ano man po ang nangyayari sa dalawang noontime program. Regardless guys, kung ang iba po sa atin ay hindi na po naniniwala sa TV ratings. Pero again, tulad ng pinangako ko sa inyo, ayaw nyo man po or gusto nyo man po ay ihahayag ko po sa inyo ang ratings ng dalawang noontime program. At dito guys, masasabi po natin na positive for Eat Bulaga at negative naman po para sa Eat Showtime. Pero bago natin talakayan yan guys, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Anyway, nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So yun nga po guys, medyo awkward at sabihin po natin, nalulungkot po ako na pag-usapan po natin ang ratings ng dalawang noontime program sapagkat tila mababahiran, mababawasan yung pagka-hype ng gagawing pelikula ni Bossing Vic Soto at Vice Ganda na The Greatest Showtime. Pero guys, kahit pa po sabihin natin na may pelikula po silang gagawin together with Bossing at Vice, ay ako bilang isang small content creator na naghahatid po sa inyo patungkol sa ratings or anuman po patungkol sa Eat Bulaga or sa Eat Showtime, ay hindi po ko mag-aalinlangan na ibigay sa inyo kung ano man po yung update ng dalawa tulad nga po ng TV ratings. At tulad ng sinabi natin guys, ay medyo naging negative nga po ang nakaraang episode or ratings ng Eat Showtime, samantalang ang Eat Bulaga ay medyo positive. Maganda-ganda ang nangyari sa ratings ng Eat Bulaga this past few episode. Pero bago natin pag-usapan yan guys, syempre, umpisahan po muna natin ibahagi ang papremyo na ibigay ng Eat Bulaga ngayong araw po ng Martes. So again, pre-recorded po ang episode ng Eat Bulaga. At bakit Eat Bulaga lang po ang maibabahagi ko sa inyong papremyo? Sapagkat wala po tayong update guys sa Eat Showtime. So yun nga po guys, upon checking sa Eat Showtime or sa live ng Eat Showtime guys kanina, ay binati ni Vice Ganda si Bossing Vic Soto. At nagpapasalamat nga po si Vice Ganda kay Bossing Vic Soto dahil tinugunan ng isa sa original host ng Eat Bulaga ang paanyaya ni Vice Ganda nitong nagdaang linggo or nitong nakaraang linggo. At anyway guys, umpisahan natin ang papremyo ng Eat Bulaga. So kaganina nga po guys ay meron pong total na 115,000 pesos ang Eat Bulaga. Medyo mababa guys ang papremyo ng Eat Bulaga. Bakit kanyo? Sapagkat hindi nga po nakuha ang jackpot sa The Age Is Right worth of 25,000 pesos. Which means guys ay 5,000 pesos lamang po ang naiuwi ng naglaro sa jackpot round ng nasabing segment. Samantalang sa Sugod Bahay ay 65,000 pesos at sa Gimme 5 ay 45,000 pesos sapagkat wala pong nasagot guys sa jackpot round ng Gimme 5. So kung nasagot guys, kung meron nasagot
or nakuha yung jackpot sa The Age is Right at Jimmy 5 ay mas mataas pa po sana sa 115,000 pesos ang papremyo na naibahagi ng pananghaliang programa ng iconic trio na Eat Bulaga. So meaning to say guys, in today's episode mula kahapon, Monday episode at ngayong araw po, meron na pong total na 265,000 pesos ang Eat Bulaga. So kahapon nga po ay 150,000 pesos at ngayong araw po ay 115,000 pesos. So bumaba po ang papremyo ng Eat Bulaga ngayong araw. Samantala sa ads na lumabas po sa Eat Bulaga, sila po ngayon ay merong 58 TV ads. So kahapon nga po ay may 65 ads, ngayon naman po ay 58 TV ads. So bagyang bumaba guys ang advertisement or number of advertisement ng Eat Bulaga. So may kita dito guys, yung mga produkto na lumabas sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At sa unang gap, as you can see guys, ay meron po silang 30 TV ads. At sa ikalawang gap ay meron pong 28 TV ads with a total of 58 TV ads. So meaning to say guys, in today's episode, meron na pong total na 123 ads ang Eat Bulaga. So mataas-taas po yan guys. Mataas-taas ang ads na lumabas sa commercial load ng Eat Bulaga kahapong episode at ngayong araw po. But again, medyo bumaba po siya pero maituturing o we consider it bilang mataas ang ads load ng Eat Bulaga. So yun nga po mga parokya, mapunta tayo sa TV ratings ng It's Showtime at ng Eat Bulaga. So this past few episode guys ay sabihin po natin, mataas po ang ratings ng It's Showtime na kung saan ay umaabot po sila ng 6%. Umabot po sila ng 6% at makikita po dito ang araw na yon na kung saan ay umabot sila ng 6% at yun nga po guys, yung average nila this past few episode ay more than 5%. But this time guys, mula June 22 hanggang June 26, if I'm not mistaken, mula Lunes, wala pa po tayong nakikitang ratings for the month of July guys. Kaya ang ihatid ko po sa inyo guys ay para sa buwan or sa huling araw po ng buwan ng Hunyo. At tulad ng sinabi po natin guys, kung mataas man po para sa iilan ang naging ratings ng It's Showtime, ay siyang baba naman po nitong huling linggo ng buwan ng June. So dito makita po natin guys na ang It's Showtime ay mayroong 4.9%. Well, in fact guys, nitong June 22 ay meron pong 4.8% ang It's Showtime, samantalang ang Eat Bulaga ay may 2.3%. So mataas naman po. Kumbaga lamang naman po ang It's Showtime sa Eat Bulaga. Pero guys, malaki ang nabawas sa ratings ng It's Showtime. Samantalang sabihin po natin yung 2.3% na yan guys ay talagang yan na po ang nakukuha sa kasalukuyan ng Eat Bulaga. Magulat tayo guys kapag umabot po ng 1.9 something yung ratings ng Eat Bulaga. So, ibig sabihin lang noon ay talagang bumaba po ang ratings ng Eat Bulaga. But ngayon guys, ang 2.3% ay usual na lang po na nakukuhang ratings ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Then, upon checking guys sa Facebook page ng Telepinoy, paki-subscribe po guys or paki-follow nga po si Telepinoy. So dito makita po natin guys, nitong June 23, araw po ng Martes, meron pong 4.9% ang It's Showtime, samantalang 2.7% naman po ang Eat Bulaga. Kumbaga, 0.4% ang naidagdag sa Eat Bulaga, samantalang 0.1% naman po para sa It's Showtime. Samantalang noong June 24, araw ng Miyerkules, 4.8 sa It's Showtime, 2.6 naman po sa Eat Bulaga. Nung June 25, araw ng Huwebes, 4.8 at sinundan ng 4.6%
ng It Showtime. Nung araw po yan ng Biyernes, samantalang 2.6 and then 2.7 naman po sa It Bulaga. So kung mapapansin nyo guys, ang ratings ng It Showtime ay naging consistent po at least more than 4%. From 5% hanggang 6% guys, biglang bagsak po ang ratings ng It Showtime. At yun nga po, nag-average po siya na more than 4%. Samantalang ang It Bulaga guys, mababa man po siya kung titignan kesa sa It Showtime, ay nanatili nito or napanatili nito na nag-improve dahil nitong mga nagdaang episode sa mga ina-update ko po sa inyo ay naglalaro po sa 2.3, 2.4, 2.5 ang ratings ng It Bulaga, pero this time ay naglalaro po sa 2.7 hanggang 2.6%. So guys, dito alam naman natin na talagang angat pa rin ang It Showtime sa It Bulaga when it comes sa TV ratings. Pero guys, mapapansin natin na dumikit bahagya ang It Bulaga sa It Showtime when it comes sa ratings nitong nagdaang linggo. So, 4 point something ratings ng It Showtime ay tuturin ba natin na mataas? Para sa akin ay kung single channel, sabihin natin yung GMA at yung TV5, kung single ang pag-uusapan, single channel ng dalawang noontime program, GMA against TV5, ay dumikit guys ang TV5 sa GMA. So let's say 4.9% guys, kung ang A to Z ay may 0.3%, kung ang All TV ay may 0.2% at ang Kapamilya Channel ay may 0.2%, mababawasan po ng 0.7% ang It Showtime. And then it could be 4.1 or 4.2% po ang GMA network. Samantalang ang It Bulaga guys, let's say 0.3% ang RPTV at 2.4 naman po ang TV5, nangangahulugan na 1.8 something lamang po or 1.8 to be exact ang inilamang ng GMA sa TV5. So dumikit guys. Alam naman po natin na ang pagitan or ang advantage na meron ang GMA sa TV5 ay mas malawak kaysa sa kumbaga guys, yung advantage ng GMA sa TV5 ay hindi ganun kasinlawak ng tulad ng sa GMA, di ba? Limited reach or yung reach na naabot ng GMA at signal ay wala ang TV5. Kung pag-uusapan ang ratings between the two major or main channel ng dalawang network, ay dikit po ang labanan nila. Sa ibang programa guys ng TV5 at GMA, kitang-kita ang pagitan, kitang-kita ang layo ng pagitan ng ratings nila. Kitang-kita po. Pero pagdating sa noontime program, hindi makaalagwa, hindi makalayo ng malayo tulad ng ibang programa ng GMA sa TV5. Pagdating sa noontime program ay talagang dumidikit nga po ang It Bulaga. At kahit mababa guys ang ratings ng It Bulaga or let's say 2%, ay nakikita po natin ang advertisers at sponsors ng It Bulaga na hindi po nababawasan. So hindi po bumababa guys ng at least 40 ads sa isang episode ang pananghaliang programa ng Iconic Trio. Tulad natin, ang mga advertisers ay naniniwala na hindi na po ratings ang pinagbabasihan, kundi kung ano ang mas pinapanood. Yung ratings guys, ito yung sa palagay po natin na basihan ng mga kumpanya para lumabas or mag-suporta or mag-advertise sa isang programa. But dito ay kitang-kita natin na malaki, mataas ang number of ads ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Even ang kanilang mga major sponsors ay padagdag po ng padagdag. So dito guys, ay may tuturing natin na talagang bumaba nga po ang ratings ng It Showtime at na-maintain naman po kahit mababa po ang ratings ng It Bulaga ay na-maintain ng It Bulaga yung kanilang TV ratings.
So hanggang dito na lang po tayo guys. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.